karapatan, manggagawang pangkalusugan, mga kabataan, kababaihan, LGBTQIA+. Mga grupo na naman ito guys, oh grabe, ang dami. Mga katutubo, pagpapataysik at paglilitis, paghahatol kay Sara Duterte. Grabe ito, may dumating pa na grupo, grabe, ang dami. Mga manggagawa, mga taong simbahan, tanggol karapatan. Breaking news po ito mga kababayan. Alam nyo ba na yung mga pari at mga madre, nagsama-sama po sila na nagrally po sa harapan ng Senado na talagang isinisigaw nila na litisin daw si Sara Duterte. Mali daw po na isinauli ng mga senador sa Kongreso itong kasong impeachment laban kay Sara Duterte, mga kababayan. Matindi ang mga pangangailangan. Grabe, sinama na nila yung mga mahihirap na walang kinalaman sa mga issue, na walang alam sa lipunan. Ginamit po nila yung mga mahihirap ng mga kababayan natin na walang alam. Siyempre mga gutom yan, sasama yan, kakapit yan sa patalim, kakapit yan sa ayuda. Siyempre naghihirap na. Pati mga bata sinama mga kababayan. Marami yung bilang nila, makikita nyo sa video, ipapakita po natin. Alam nyo ba ang kanilang sinisigaw? Litisin daw si Inday Sara dahil daw sa kanyang mga ninakaw na pera. Yung mga pari, mga madre, kasama sa rally. Di ba bawal din yan? Bawal yan sa simbahan. Ba't Iglesia ni Cristo? Mag-rally lang ng isang beses sa 10 taon. Pinagbabawal nyo. Bakit kayo pwede? Nagsama pa kayo ng mga bata at mga nag-aantay ng ayuda. O mga kababayan, kayo po ang humusga. Talagang kinalampag yung harapan ng Senado na akala mo sila talaga yung may may katwiran at sila yung totoo. Matindi history daw ito mga kababayan. Nagsama-sama daw sila sa iisang layunin. Panoorin po natin mga kababayan ang ginawa nilang kabalbalan. Sa tingin nyo mga kababayan, sila ba ang dapat paniwalaan? Paano po pag kami po ang nagrally na milyon-milyon ng mga kababayan natin na gustong isalba si Sara Duterte? Nakita nyo naman ang galit ng bayan. January 13, milyon-milyon ang nandyan kasama ang mga Pilipino. Pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo. Paano pag maulit ang rally ng kapatiran? Kayo, kokonti lang yung bilang nyo. Naku po mga kababayan, panoorin po natin ang ginagawa nilang katangahan at kabobohan. Eto na po mga kababayan, huwag kayong kukurap. Talagang pati bata, sinama nila mga kababayan. Kinalampag yung harapan ng Senado. Akala mo sila ang gumasto sa pinampagawa ng gate Akala mo sila yung magagaling talaga. Malupit. Mga kababayan, karamihan mga mahihirap na pinulot lang sa tabi-tabi mga kababayan. Panoorin nyo po ito. Yung iba, estudyante. Mga grupo ito ng mga party list na nag-imbita ng mga bata, mga tao sa kalye na walang kinalaman sa issue. Siyempre, mga gutom ito at hirap na hirap sa buhay. Panoorin pa natin ang kanilang ginagawang paglalakad na para daw sa pagbabago. Kailangan daw mawala si Inday Sara, mapatalsik sa pwesto. Eto na po mga kababayan, huwag kayong kukurap. Sa ginagawa ng Senado sa pagpapalipit sa Duterte. Isa ito kayo na yan sa mga kababayan. Ito mo ang itong bayan ng Pilipinas. Sikapin mo natin makadikit sa tao-taon. Sandra, caption. Kita niyo naman. Manggagawang pangkalusugan, mga sama-sama yung mga kababaihan,
Ginamit yung mga Mga mahihirap grupo na naman talaga. ito guys, oh, grabe. Ang dami. mga katutubo, Kita nyo mga sinisigaw. Ito at yung mga pampagulo sa paglilitis, bayan paghahatol kay Sara Duterte. Grabe ito, may dumating pa na grupo. Grabe, ang dami. Saka, mga manggagawa, mga taong simbahan, tanggol karapatan, manggagawang pangkalusugan, mga kabataan, kababaihan, LGBTQIA+, Mga grupo na naman ito guys, oh, grabe. Ang dami. mga katutubo, pangsamoro, at iba't ibang sektor sa ating lipunan. Ang ating panawagan, pantig, pantig, Grabe, may dumating na ibang grupo na naman ito. ngayong araw, ika-11 ng Hunyo 2025 nakatatak sa kasaysayan ang muling pagbabalik ng taong bayan sa harap ng Senado ng Pilipinas. Ito na. Sama-sama po natin kalampagin Ito na. ang talangkahan ng Senado ng reaksyonaryong gobyerno ng Pilipinas. Ito na. Ito na. Ano pong marereact nyo mga kababayan? Ano ang masasabi nyo sa mga taong ito? Bakit gusto nilang mawala si Inday Sara at maibaba sa pwesto? At talagang gusto nilang litisin ito? Ano kaya ang tunay na pakay nila, mga kababayan? Bakit ito mga pari at mga madre na samahan ng mga simbahan, mga LGBT daw, mga katutubo, mga samahan ng mga manggagawa, samahan ng pangkalusugan na kung ano-anong mga grupo, mga kababayan, na talagang sumisigaw daw ng katarungan. Dahil daw dito sa nangyayari na nilabag daw itong konstitusyon. Bakit daw isinauli ang impeachment case si Sara Duterte dito sa Senado? Kaya kita nyo mga kababayan, kinakalampag ang harapan ng Senado. Talagang niyugyug nila itong harapan na gate, mga kababayan. Marami din sila mga kababayan ha. Paano kung totoong taong bayan ang gustong pumunta dyan? Paano kung tunay? Paano kung yung mga kababayan natin na bumoto ng milyon-milyon sa mga Duterte, kina Marcoleta, kina General Bato, kina Bongo? Paano pag yan ang pumunta dyan? Yan ang tunay na Pilipino. Si Sara Duterte kasi, talagang gusto nyong mawala kasi nga po, malakas na kakandidato ito sa 2028 na pagkapangulo. Kaya gusto nyong mawala. Inaararo nila at inuusig nila si Sara Duterte, mga kababayan. Kayo po ang mag-react po dyan. Ano po ang masasabi nyo sa mga taong ito? Bakit yung mga pari, mga madre ng simbahan, nakikisali din sa politika? Bakit pag Iglesia ni Cristo, minsan lang magtipon sa 10 taon, galit na galit ang mga ito? Bakit pag kayo ang nandyan, okay lang sa inyo? Tapos sasabihin nyo, kayo ang katarungan. Kayo ang tama. Ano yun? Kayo lang ba ang Pilipino? Kayo lang ba ang nagsasalita dyan? Mas marami nga ang gusto ng pagbabago kaysa sa inyo nagpapakita lang na ang mga taong ito, gusto ng gulo, mga kababayan. Kita nyo, ginugulo nila ang Senado. Mas marunong pa kayo sa mga Senado. Ang mga Senado nag-aral ng batas. Sila Chis Escudero, si Chis Escudero, Marcoleta, at iba pang mga magagaling na Senado. Si Robin Padilla, magaling. Hindi yan abogado pero ang utak abogado. Mga kababayan, paano pa? Pag nandyan si Marcoleta, di magsitakbuhan kayo dyan. Naku po mga kababayan, nakikita ko sa aking panaginip at pangitain na si Marcoleta magiging vice-presidente ni Sara.
Yari. Paano pag naging Senate President pa ito? Nako po, mga kababayan. Merong tatakbo at kakaripas. Nakikita ko rin sa aking pangitain na yung impeachment ni Sara mababaliktad. Mga kababayan, yan po ang akin nakikita sa kristal na bola. Nako po, mga kababayan, masamang pangitain po ito. Kita nyo naman, ang boto, 18 kontra 5. Dilawan pinklawan sa kabangagan, 5 lang. Itong panig ng anti-impeachment, 18. Kahit yung mga tahimik, sila Lito Lapid, sobrang tahimik. Erwin Tulfo, sobrang tahimik. Bumoto sa anti-impeachment. Kita nyo naman, talagang malakas ang mga Duterte. Siyempre, Inday Sara magiging pangulo sa vice-presidente si Marcoleta. Ay, nako, marami nang matatakot dito sa tandem na ito. Kaya mag-comment kayo, mga kababayan. Ano ang marereact nyo dito sa ginagawa ng mga ito? Mga pari at mga madre, nagsama-sama, history daw ito, na kinalampag ang harapan ng Senado. O di kayo na, isang like, isang share, at isang subscribe, mga kababayan. Mabuhay po. I-comment nyo po ang sari-saring reaction nyo dito. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang mga tunay na Pilipino na hindi umaasa sa ayuda. Para lang matuloy ang rally, kailangan ng sandamakmak na ayuda. Mabuhay po.